Po ng balitang yan mga kapuso, eto at makakausap natin ng ating suking infectious disease expert si Doc Ron Jean Solante. Magandang umaga sa inyo, Doc Ron Jean. Good morning po. Hi Orly, good morning. Good morning. Oo, ayoko mang isipin pero pag ganito nagkakausap tayo, may mga kaso, maganda rin siguro paalala lang pero hindi ho paalala kailangan talagang ano ho ang observation po ninyo maging sa maging sa UST sa inyong ospital, Doc Rodgin. Ano ho ba itong mga kaso ng dengue na itatala ho ngayon sa ating bansa? Yes, Orly, no? In fact, since November, December, and then yung pagpasok ng January, hanggang ngayon, hindi kami na-zero sa mga admission, no? Sa San Lazaro Hospital sa dengue. San Lazaro, yeah. And, Sorry, oo. And in fact, Orly, meron na tayong mga nasawi din, no? Na adult, no? Hindi naman lang dahil although we know na majority, mga bata pa rin ang vulnerable nito dahil wala pa silang antibody, hindi pa sila na-expose before sa mga ganitong klaseng kaso. So, palala ko lang, 4 na serotype ang dengue, no? So, ibig sabihin, there's always a possibility na 4 na beses tayong magka-dengue, no? Kaya mataas ito sa mga bata dahil hindi pa sila na-expose. While yung adult na-expose na, so nag-develop na sila ng certain antibody. So, pag na-expose sila sa 2, 3, 4, medyo may protection na. Pero hindi pa rin ganun. Marami pa rin nagkaka-infection at may mga warning signs, no? Yung mga warning signs, ito yung mga sinyalis, mga sintomas na pwedeng maging severe ang dengue sa mga pasyente. Hindi ko lang mawari kasi parang marami naman tayong malimit ipaabiso, ina-advise. Kaya na mismo, Doc Ron, hindi kayo nagkukulang sa paabiso sa ating mga taga-subaybay. Pero parang andun pa rin yung mga insidente na may nararamdaman, dinala sa ospital, tapos pinalabas, binalik sa bahay, pagdating sa bahay, namatay. Hindi alam matinding kaso na pala ng dengue ang dinanas ng pasyente. Ba't humantong ho sa ganito? Mahirap po bang tuntunin o may mga bagong dapat tayong malaman sa karamdaman na dengue, Doc Ronjin? Well, unang-una, no, napaka-unpredictable talaga nitong dengue infection, no? Kasi yes, meron tayong lagnat, no? Masakit ang ulo, masakit ang katawan, tapos ma-diagnose na dengue. Kaya nga meron tayong tinatawag na mga warning signs kasi ang mga doktor tinuturuan natin paano natin ma-detect, ma-minimize na itong mga pasyenteng sino ba yung papauwiin, sino ba yung pabalikin sa ospital, sino ba yung kailangan natin na mag-stay ka muna dito sa ospital, kailangan ka naming i-observe, i-monitor. Further observation. Further observation. Alam mo naman ang mga pasyente, minsan pag naramdaman lang, mild lang to, kaya lang to sa bahay, pwede ko bang sa bahay lang? Tapos, pagbigyan mo sila ng instruction na, kailangan kang bumalik. May iba talagang ayaw nang babalik na lang pag talagang lumala na yung mga sintomas nila. So, importante din yan na Orly, no? Yung tamang instruction at paalala sa mga pasyente. Hindi lang yung, sige, balikan lang kung anong mangyari sa'yo, parang sabihin natin, no? Pangalawa, Orly, no, ang nakita ko dyan, hindi lang to sa Quezon City, kung titignan mo yung trending sa mga iba't ibang probinsya, mga highly urbanized area, no, Baguio, Palawan, no, Cebu City, December, January, meron talagang nakikitaan na tayo na tumataas ang mga kaso. So yung behavior, no, yung because of climate change, yung mga lamok, no, na iba na ang behavior nila, maraming basura, maraming tao. So, nag-increase ang vulnerability ng population, nag-iba din ang behavior ng lamok dahil sa mga dahil sa environment at climate change. Binibiro ko nga kayo dito si Ante. Sabi ko, ba't ang lamok ngayon parang nag-gym? Walang alam bira. Akala siguro din natin, nagbibiro ako. Yung minsan yung talagang dumapo sa kamay ko, pagpalo ko, sabi ko, wow, ano to? Parang bodybuilder. Parang ano to? May mga dapat ba tayong pakatandaan? Lalo na dito sa mga, baka na tulad ng binabanggit ninyo napapabayaan, naiipunan ng basura. Akala nila kung baka mamaya wala naman tubig sa paligid, ligtas at walang lamok. Kaya hinahayaan lamang kung may mga lamok na paikot-ikot sa loob ng kanilang bahay, hindi nila alam yung pala Aedes aegypti na o yung lamok na naghahatid ng dengue, Doc Ronjin.
Yes, kasi alam mo naman, ang lamok always thrives in any environment, especially sa bansa natin. Tropical tayo walang pinipili ang lamok, mainit man yan or dry or maulan. Nandun lang yan sila, no? So ang ibig kong sabihin, ang bansa natin are always vulnerable sa mga ganitong klaseng infection. Hindi lang dengue, no? Yung Zika, yung chikungunya na itong mga viruses na to, dinadala ng isang lamok lang na carrying this microbio, no? So tapos tumataas ang population natin, maraming tao in highly urbanized area. So ang bite, kung baga vulnerability, madali tayong makagat, madali tayong ma-expose, nandyan talaga yan. And kawawa talaga yung mga bata. Bata pa rin ang highly vulnerable sa mga ganitong klaseng infection. Okay. Itong mga nakaraang mga araw, ano yung may pagbabago ba? May kakaibang behavior ba ang mga pasyente na tinamaan ng dengue batay sa inyong observation, Doc Ronjin? Well, ang nakita ko lang, mas maraming adults ngayon, mas marami kaming nakikitang adults kumpara sa mga previous years, no? Mhm. So, kasi ang adult, ang dengue, mga bata, no? Maraming adults. Marami din, meron na rin kami mga nakikitang namamatay na hindi naman, walang mga comorbidities, no? Healthy, no? Healthy sila. 24 years old, 32 years old, na nagsisevere dengue to the point na namamatay, no? So, yun yung mga observation namin. So, ibig sabihin, it has something to do with marami siguro, yung virus siguro, yung viremia, mataas siguro. Tapos itong mga nakagat siguro, hindi lang yung isang kagat, multiple exposure siguro to, kaya siguro ganun, nagiging severe ang manifestation nila. At may nagtatanong lang dito, kailangan na bang ibalik uli yung mga dengue room o dengue ward para hindi ho magka-halo-halo sa isang lugar mga pasyente sa mga ospital? Ngayong mataas ang kaso ng dengue, Doc Ronjin. Well, hindi naman kailangan, no, kasi lahat ng mga hospital naman talagang meron namang capability to accommodate all dengue cases, no. Kailangan lang siguro mag-prepare ang mga hospital kung halimbawa tataas ang mga admission, especially itong mga diagnostic tests, mga IV fluids, no, na kailangang ibibigay doon sa mga may mga kailangang i-admit ng dengue. At saka siguro importante yung monitoring sa kanila kung outpatient pa sila or inpatient. Especially yung papauwiin, mas maganda siguro, importante ma-emphasize kung kailan sila pabalikin, anong mga test na kailangan kung babalik sila para at least mabigyan ng tamang instruction at yung klaro na instruction kung kailan sila babalik. Okay. Diyan ko gustong tutukan sa binabanggit po ninyo. Halimbawa, may isang bata na ilang araw na nilalagnat, pero wala pang mga rushes, wala pang mga pantal. Paano dapat gawin dito ng magulang? Lalo na kung sa kanyang tingin ang daming tao, baka malagay na sa peligro ang kanyang bata o kanyang anak kung dadalhin ng ospital. Well, unang-una talaga, Orly, no? Ang palagi nating sinasabi, pag ang lagnat ng isang tao, especially sa mga bata, tumatagal na ng 3 days, dalhin nyo na sa hospital, no? Okay. Tapos, wag kayong mahiya kasi ang mga hospital naman can always accommodate them. Pipila man tayo, mas okay na yung pipila kay nandun ka sa bahay na walang titingin sa'yo, tapos dadalhin mo na lang yung bata, severe na, mas mahigi pa rin na nandun ka sa hospital, pipila ka, tapos makita ka lang ng doktor, napaka-importante nun, makita ka lang ng doktor, malaking bagay na yun sa isang pasyente. Paano yung mga reklamo ng ilang mga naririnig ko? Hindi na kasi bago na parang gusto niyang dinala sa ospital, gusto niyang i-confine yung kanyang anak, pero sabi ng doktor o nung nurse, pwede siguro sa bahay lang o outpatient lang, padali ng bahay, lumala yung sitwasyon ng pasyente. Paano ba nangyayari yung ganung situation? Ano bang dapat tandaan ng mga magulang po doon? Well, pwede kasing ang isang hospital puno na hindi nila ma-accommodate, so pinapabalik yan, no? Or pwede naman talaga na ang nakita ng doktor hindi pa kailangang i-admit, kaya babalik sila, no? So, ang ganyang klaseng decision, merong pinanggalingan din yan. Hindi naman basta-bastang tumatanggi ang doktor o yung hospital na pabalikin ka or hindi ka namin i-admit kung ganito yung situation mo, no? So, ganun lang yan.
Pero kung halimbawa ang nanay nagdududa pa rin na hindi siya kontento doon sa desisyon ng isang doktor, there is always this another option. Pupunta ka sa isang hospital para lang makita, no? Ang tawag namin yan, second opinion yan. Second opinion. Oo. Punta ka sa isang doktor or sa isang hospital na nanggaling na po ako doon, pinapauwi naman po kami. Pero gusto ko lang malaman, talaga manigurado kung tama ba itong decision. Mga ganong klaseng situation. No? So, importante din yun. Mas maganda ngayong ganon para lang at least makakita ka ng dalawang opinion kung kailangan bang i-admit or hindi. Alright. Kung sakasakaling pinauwi, ano bang dapat daw, may mga payo naman siguro sa kanila mga doktor, pero baka lang may nakakaligta ang banggitin, lalo na sa pagbabantay ng pasyente, na tulad ng binanggit natin kay Doc Ronjin, 3 araw nang may lagnat at unti-unti na lumalabas yung mga pantalong, mga rashes, paano raw yung ganun, Doc? Iyon, magandang tanong yan. Magandang sagutin din yan. So, meron tayong tinatawag dito, Orlin, na dengue warning signs. Ano ba itong warning signs? Yan. Hindi lang kasi lagnat ang dengue. Mm-mm. Pag halimbawa, pag-uwi, ang bata hindi na kumakain, nagsusuka, tapos hindi uncomfortable na, hindi na mapakali, palagi ng tulog, no? Yun. Kailangan na nating dalhin yan. Kasi yun yung mga signs na baka yung infection mas palala na siya. No? So, masakit ang tiyan, nagsusuka, grabe ang sakit ng ulo, no? Tapos instead of playful siya, hindi na siya playful, parang matamlay, palaging tulog. Yun ang mga warning signs na kailangan nating dalhin na siya sa hospital. Kasi iba sinasabi, okay yan, wala namang pantal eh. Pero hindi lang pala pantal ang dapat na kino-consider para sabihing dengue nga yung dinaranas na kanyang anak, ano, Doc? Yes, kasi ang rashes, in majority of cases, lumalabas lang yan during the 6th to 7th day, no? Na nawala delikado na yung na lagnat. yun. Yes, Delikado na yun. Tagal na nilalagnat, no? So, pag tuloy-tuloy yung lagnat, 3 araw, 4 na araw, tapos hindi na kumakain ng bata, especially ang bata, hindi naman masyadong mareklamo, no? Palaging tulog, kailangan nang dalhin yan sa ospital. Ang key dyan is the 3rd day. Pag 3rd day pa rin lagnat, dalhin nyo na sa ospital para masuri, matest, no? Tapos pinapabalik naman yan the next day para kuhanin pa rin yung CBC, titingnan yung hematocrit, titingnan yung platelet, kung pababa ba yung platelet, pataas ba yung hematocrit. Yun yung isa sa mga warning signs na talagang hindi na pinapauwi yan, ina-admit na yan. Okay. Ang kalimitang naririnig ko rin sa kaso ng dengue, Doc, yung after 3 days, huhupa. Pero pagdating ng ika-4, babalik. Yung pagbalik, makikita nila na hindi lang lagnat, kundi nagdurugo na rin may dugo na rin sa ilong. Well, tama ka yan, no? Kasi sa dengue, meron tayong 3 phases, no? Yung febrile phase, tapos febrile phase, 1 to 3 days yan, hanggang 4 na araw yan. Yung 4th to 6th day, yun yung tinatawag natin na critical phase. Yung critical phase, medyo humupa na yung lagnat, bumababa yung platelet, no? So doon na yung bleeding, no? Na. Tapos kung makasurvive siya sa critical phase, yung 2nd phase, nandun tayo sa recovery phase. 7th to 10th day ang recovery phase. Paakit lang yan ng kusa yung platelet at kumaganda na rin yung pakiramdam. Doon din lumalabas ang rashes nung during the recovery phase. So ibig sabihin, pag pagaling ka na, doon lalabas ang rashes? Yes, doon lumalabas ang rashes. Pero wag na rin hintayin pala yan. Kasi yung mga tulad niyan, humupa yung lagnat, eksakto. Merong exam sa paaralan yung anak, pinapasok ngayon. Pag uwi, wala na, hindi na na-stress masyado. Dapat siguro kahit pa paano magaling na, wala na lagnat. Hayaan mo nang pagpahingay ng 2 hanggang 3 araw, no, Doc? Yes. At maigi pa rin, Orly, no? Magpa-test, no? Kasi ang testing ngayon, napakadali ang testing ngayon. Isang, lang yan, isang prick or isang extraction lang yan. Tapos within 30 minutes, with less than 1 hour, makita mo na yung result ng dengue NS1 test. Siya nga pala, pangulo na lang siguro, Doc Ronjin. Hindi pa ba natin na pag-uusapan yung posibleng bakuna sa dengue? Alam natin naging masalimuot ang ating kasaysayan sa bakuna. Nag-away-away na nga yung mga magkakaibigan ng doktor to.
tungkol naman diyan. Yes. Wala pa ba kayo nauulinigan Me na kung hindi man merong talaga mangyayari yung Dengbaksya, ibang bakuna na maaari sa dengue? May ibang bakuna na ngayon, Orly, no? In fact, itong bakuna na to ay meron na sa ibang ASEAN countries, no? Ang Pilipinas na lang ang wala at saka yung Singapore pala, no? So Mm. yung ibang bansa, Indonesia, Thailand, Malaysia, Bangkok, meron na. Mm. Meron na silang bakuna, itong bagong bakuna, no? Now, ito yung bakuna na nandoon pa rin ngayon sa Philippine FDA na ini-evaluate na Mm. sana mabigyan na ng proseso, na mabigyan ng desisyon kung ma-approve ba o hindi, no? Oo. Kasi medyo matagal-tagal na rin tong nabinbin doon sa Philippine FDA. Kung ano man yung reason, whatever the reason is, sana mabigyan ng tamang proseso na pag-evaluate dahil kung meron tayong natutunan doon sa Dengbaksya, but I don't see any problem naman doon sa Dengbaksya, tama naman din yung pag-evaluate nun. And anyway, hindi natin pag-usapan yun. Itong mga bagong bakuna, kung meron mang nag-file andyan sa Philippine FDA, bigyan din natin ng pansin na ma-evaluate at tingnan kung we have to give chance to the vaccine. No? Kasi isa yan sa mga intervention na sinasabi naman din ng WHO, meron nang recommendation ng WHO that, no? So, isa yan sa mga hakbang siguro na titingnan din dapat ng gobyerno natin. Ito bakunang pinag-uusapan natin, kumusta ho bang evaluation, kumusta ang trial, wala naman ho bang dapat tayo'y pangamba dito sa bakunang ito, Doc? Well, kung bigyan lang kita ng additional information, ang clinical trial nito tumagal ng 8 years, no? 7 to 8 years ang Okay. tagal ng 5 years ang tagal ng trial nito. Ibig sabihin, 5 taon bago to na-approve sa ibang bansa. Nakita yung clinical phase 3 trial na una yung safety, no? Oo. Sino yung nabakunahan, wala bang mga adverse events, no? Pangalawa, yung efficacy, gaano kataas ang protection sa isang pasyente, sa isang tao kung mabakunahan. So, lahat ng mga requirements ng WHO for a new dengue vaccine, sinusunod ng mga bakunang ito. Mm. May nagre-react agad dito sa ating mga taga-subaybay. Siguro doon lang na hindi kasi sapilitan yung pagbabakuna. Ang dating sa iba kasi parang ginagawa silang guinea pig. Naunawaan natin to dahil yung Dengbaksya kasi parang hindi ko lang alam kung may pahintulot talaga ng mga magulang kasi iba parang wala pahintulot ng magulang. Siguro dito tiyakin na kung ayaw, wag. Yung gusto talaga magpabakuna, hindi sige. At para magkaroon tayo mismo ng sarili ho natin pag-aaral o pagsusuri. Kung talagang nararapat na bang meron tayong bakunang ganito laban sa dengue, Doc Jean, ano sa tingin po ninyo? Yes, importante naman yun. Hindi naman, wala naman tayong tinatawag na yung mga mandatory. Hindi naman tayo dito sa Yun. pandemic na to eh. We Mm. always encourage someone to get the vaccine. Kung ayaw mo, walang problema. Hindi naman natin pinipilit yan. No? Because just like other medications, talagang we offer that, anong mga benefit, anong mga advantage. No? But Mm. walang sapilitan yan, walang sapilitan. Okay. Sana rin daw pati mga eskwelahan mahikayat ngayon na mag-misting o magpausok. Karamihan daw yata hindi ko na alam kung totoo ito, pero karamihan sa mga kasong itatala ngayon ng dengue, sa eskwela nakukuha yung dengue. Sa mga kaso ninyo sa San Lazaro, may ganito rin ho ba yung lumalabas sa inyong pagsusuri, Doc? Well, ang na-handle namin yung mga adult kasi. So Adults, these are okay. also mga working adults, no? Yan talagang lumalabas sa bahay. So they are also the ones that are frequently exposed sa mga kagat ng lamok. Okay. Anyway, hindi ho masamang ating pakatandaan uli yung ating binabanggit na panlaban sa dengue, Doc Jean. Yes, importante dapat talaga yung awareness, no, kung ano yung mga sintomas, kailan pupunta sa doktor, ano yung mga warning signs na kinakailangan obserbahan nila kung papauwiin sila. Kailangan babalik agad kung sasabing balik ka doon sa ospital para lang masuri uli, at kung hindi ka kontento doon sa desisyon ng doktor, pwede ka namang mag-second opinion sa ibang ospital or doktor. At huwag hahayaan na hindi nakikita at hindi na-obserba ng anak, lalo na kung may karamdaman na, Doc. Magandang nakatutok tayo dun sa kanila.
Yes, napaka-importante, Orly, no, yung education talaga, no, hindi lang naman dengue ang binabantayan natin, no. Tama po, Nandiyan oo, pa rin yung marami pa. ibang sakit, maraming sakit ang na makikita natin, no. So importante yung awareness, education, at wag nating kalimutan, no, na may mga ospital, may mga doktor na always available, especially dito sa Metro Manila. Ito, last na lang talaga ito, Doc. May pahabol dito. Ano na pong reaksyon ng mga doktor ngayon pag ito, may nababalitaan tayo, hindi lang dengue, murang edad, batang-bata, nagkaroon ng heart attack o nagkaroon ng delikadong karamdaman o hindi agad nakakaresponde ang katawan kung halimbawa may kaso ng dengue. Parang ikinokonekta ho ito sa mga bakuna laban sa COVID. May naririnig niyo ho ba yung ganyang mga klase ho ng usap-usapan, Doc? Yes, matagal na yan, Orly. Even nung 2023 pa yan, no, nung humupa na yung COVID, maraming nagsasabi na dahil sa bakuna, tumaas ang ganito, tumaas ang ganitong klaseng condition, heart problem, tumaas ang cancer, tumaas ang mga autoimmune. Hindi naman natin sinasabing hindi yan related sa vaccine, hindi yan din sinasabi natin directly related, no? Pero mahirap matumbok kung directly related sa vaccine because these are conditions already so far away, 2 years, 3 years away from that time that nabakunahan tayo. At wala naman tayong nakikita before sa mga nagbabakuna tayo ng mga ibang bakuna related to this type of mga observation, no? So, pag ganyan kasing mga topic, sinasabi lang natin, pwedeng hindi, pwede rin, pero mahirap itumbok na galing rin yan doon sa COVID vaccine. Halimbawa, isang tao, dati ang sipon o lagnat, kayang labanan. Abay, konting ubo lang ang dinanas, binawian ng buhay dahil nauwi na pala sa pneumonia. Siguro may posibilidad din na baka may napabaya. Hindi nabantayang maigi isang pasyente. Well, alam mo, itong issue ngayon, yung may namatay ng flu, pneumonia, no? Or pneumococcal, hindi naman bago yan, Orly. Matagal na yan. Every year, meron tayong mga ganyang pasyente, no? Nabigyan lang ng pansin kasi nga artista yung namatay or well-known yung namatay. Pero palagi natin pinapaalala yan. Flu vaccine. Sino ba yung candidate ng flu vaccine? 6 months pataas. So, ibig sabihin, lahat tayo dapat magpa-flu vaccine. Yung pneumococcal vaccine. 50 years old and above, no? So, hindi tayo kulang sa pagpaalala. Ang importante lang siguro, paalala pa rin tayo, no? You have to remind every now and then, especially during flu season. Hindi ka naman pwedeng magpabakuna during flu season. Magpabakuna ka before the flu season. Before, para meron ka ng protection. So, yun ang mga nangyayari lang ngayon. Oo, kaya ako pag may nababalitaan akong andyan na sa barangay yung bakuna sa flu, nakikipila agad ako talaga. Sayang Tama yan. Anyway, Doc, maraming salamat sa inyong paalala muli at edukasyon ng mga dapat makatandaan ng ating mga kapuso, lalo na itong pagtaas ng kaso na naman ng dengue dito sa ating bansa. Doc Jun, mabuhay ka. Maraming salamat po sa inyo. Good morning po. Thank you, Orly, and good morning. Good morning. Infectious disease expert, mga kapuso, Doc Ron Jean Solante, ang inyo pong napakinggan. Alas sa Hilingan, walang pinoprotektahan.